Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, pagiging matulungin sa iba. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ano ang nararamdaman mo kapag tumutulong ka? Masaya ba ang tumulong sa iba? May mga gawain tayong ginagawa araw-araw na nagpapakita ng kabutihan. Isa na rito ang pagtulong sa iba. Ngayon, makikinig at aawit tayo ng isang awitin na magpapaalala sa atin kung bakit masaya at mahalaga ang pagiging matulungin. Pakinggan natin ang awitin. When a friend falls down, I lend my hand, help them up, help them stand. When someone's lonely, feeling blue, a smile and hug can help them too. Helping hands, happy hearts, sharing kindness is where it starts. A little love goes a long, long way. Let's help each other every day. Carrying bags for someone small, opening doors, standing tall, helping clean or share my toys. Kindness shines in girls and boys. Helping hands, happy hearts, sharing kindness is where it starts. A little love goes a long, long way. Let's help each other every day. Carrying bags for someone small, opening doors, standing tall, helping clean or share my toys. Kindness shines in girls and boys. Helping hands, happy hearts, sharing kindness is where it starts. A little love goes a long, long way. Let's help each other every day. One small act can grow and grow, like a river starts to flow. Helping others feel so bright, turning darkness into light. Helping hands, happy hearts, sharing kindness is where it starts. A little love goes a long, long way. Let's help each other every day. So lend a hand, be a friend. Kindness has no end. Helping hands, happy hearts, that's the way to do our part. Tungkol saan ang awitin? Masaya ka ba habang pinapakinggan ito? Anong magagandang katangian ang iyong narinig? Ang awitin ay tungkol sa pagtulong sa kapwa, pagiging masaya kapag nagbibigay, pagkakaroon ng mabuting puso, pag-unawa sa liriko ng awitin. Ano ang ibig sabihin ng helping hands?
Ang helping hands ay mga kamay na handang tumulong. Ano ang ibig sabihin ng happy hearts? Ang happy hearts, pusong masaya dahil sa paggawa ng mabuti. Kapag tayo ay tumutulong, masaya ang ating puso. Nakakatulong tayo sa kapwa. Nagiging mabuting mamamayan tayo. Sabihin ang helping hands kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtulong at sad heart kung hindi. Nauunawaan natin sa awitin na ang pagiging matulungin sa iba ay nagpapasaya ng puso at nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng helping hands? Ano ang nararamdaman kapag tumutulong sa iba? Ano ang mensahe ng awiting Helping Hands, Happy Hearts? Sino ang mabuting mamamayan? Bakit mahalaga ang pagiging matulungin? Gawin natin. Gumuhit ng isang sitwasyon kung saan ipinapakita mo ang pagiging matulungin. Ikalawang araw, pakikipagkapwa sa paaralan. Ano ang ginagawa ng bata? Paano niya tinutulungan ang kanyang kaklase? Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang tinulungan? Araw-araw tayong pumapasok sa paaralan. Hindi lang tayo natututo ng pagbasa at pagsulat dito. Natututo rin tayo kung paano maging mabuting kaklase. Alamin natin ngayon ang mga paraan ng pakikipagkapwa sa loob ng paaralan. Ano ang pakikipagkapwa? Ang pakikipagkapwa ay ang pagiging mabait, magalang, at matulungin sa ibang tao. Mga paraan ng pakikipagkapwa sa paaralan. Pagtulong sa kaklaseng nahihirapan. Pagbabahagi ng lapis o papel. Pakikinig ng mabuti sa guro at kaklase. Paggamit ng magagalang na salita. Paggalang sa opinyon ng iba. Pagbabahagi ng mabuting nagawa.
Sa pagbabahagi ng mga mabuting nagawa, ito ay dapat na hindi ipinagyayabang, nagbibigay inspirasyon sa iba, nagpapakita ng kabutihan. Sabihin ang gawing wagi kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipagkapwa at gawing mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang paraan ng pakikipagkapwa sa paaralan? Ano ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa? Bakit mahalaga ang pagbabahagi ng gamit? Alin ang mabuting nagawa sa paaralan? Ano ang dapat gawin kapag may kaklaseng nangangailangan? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Ikatlong araw, paggalang sa pamilya bilang bahagi ng pakikipagkapwa. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nakapanood o nakasali na ba kayo sa palaro? Ano ang dapat gawin ng manlalaro at manonood? Kapag may programa o palaro sa paaralan, hindi lang galing ang mahalaga. Mas mahalaga ang magandang asal at pakikipagkapwa. Ngayon, makikinig tayo sa isang kwento at aalamin natin kung paano na ipapakita ang pakikipagkapwa sa paaralan at sports events. Ano ang pakikipagkapwa sa school at sports events? Ang pakikipagkapwa sa school at sports events ay ang paggalang sa manlalaro at manonood, pagsunod sa alituntunin, pagtulong at pakikisama sa iba. Mga paraan ng pagpapakita ng pakikipagkapwa. Pagpalakpak at paghikayat sa lahat ng manlalaro. Pagtanggap ng panalo o talo ng maayos. Hindi panunukso o pang-aasar. Pagsunod sa patakaran ng laro. Ang pakikipagkapwa sa school at sports events ay nagpapakita ng respeto, disiplina, at pagkakaibigan. Basahin natin. Ang laro ni Ben sa araw ng palakasan. Araw ng palakasan sa paaralan. Kasali si Ben sa takbuhan.
Sabay-sabay silang tumakbo, ngunit nadapa ang isa niyang kaklase. Sa halip na tumawa, tinulungan ni Ben ang kanyang kaklase at sinamahan ito sa guro. Pinuri si Ben dahil sa kanyang mabuting asal. Anong okasyon ang ginanap sa paaralan? Sino ang kasali sa takbuhan? Ano ang nangyari sa kaklase ni Ben? Ano ang ginawa ni Ben? Bakit pinuri si Ben? Ang pakikipagkapwa sa school at sports events ay naipapakita sa pamamagitan ng paggalang, pagtulong at pagsunod sa patakaran. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin kapag may nadapang manlalaro? Alin ang tamang asal sa sports event? Ano ang ipinapakita ng pagtulong sa kaklase? Kailan na ipapakita ang mabuting asal? Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa sa palaro? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Ikaapat na araw. Pakikipagkapwa sa paaralan sa pamamagitan ng role play. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang tinulungan? Ano ang tawag sa ganitong kilos? Sa paaralan, araw-araw tayong may nakakasalamuha, kaklase, guro, at iba pa. Ngayon, aalamin natin kung paano natin maipapakita ang pakikipagkapwa, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, gamit ang role-play. Ano ang pakikipagkapwa sa paaralan? Ang pakikipagkapwa ay ang pagiging mabait at magalang, pagtulong sa kaklase, pakikinig at pakikisama sa iba. Mga paraan ng pakikipagkapwa sa paaralan. Pagtulong sa kaklaseng nahihirapan. Pagbabahagi ng lapis o papel. Pakikinig ng mabuti sa guro at kaklase. Paggamit ng magagalang na salita. Paggalang sa opinyon ng iba. Ano ang role play?
Ang roleplay ay ang pag-arte ng isang sitwasyon upang maipakita ang tamang asal. Naipapakita ang pakikipagkapwa sa paaralan sa pamamagitan ng pagtulong, pagbabahagi, at pakikipag-usap ng magalang. Mahalaga ang roleplay upang matutunan at maisagawa ang tamang asal. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Alin ang halimbawa ng pakikipagkapwa sa paaralan? Ano ang roleplay? Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa sa paaralan? Ano ang dapat gawin kapag may kaklaseng nahihirapan? Ano ang ipinapakita ng paggamit ng magagalang na salita? Gawin natin. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo. Bawat grupo ay magpapakita ng isang sitwasyon sa paaralan tulad ng maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!